sa ayos ng mga institusyon upang muli silang maituon sa tunay nilang mandato. Halimbawa, sa government-owned and controlled corporations, ang mga itinalaga dito na numpang pangalagaang ang yaman ng bayan. Ang masakit, miski nalulugi na nga ang mga GOCC, kaliwat ka ng benepisyo at insentibo pa ang pinamudmud nila sa kanilang sarili. Kumbaga sa baka, habang ginagatasan ng institusyon, gusto pang karnihin. Kaya ang dividendo na nakarang administrasyon, 84.18 billion pesos lang sa loob ng 9.5 taon. Sa atin, nabawasan na ang GOCC sa pagpapasara ng mga nawalan ng saysay. Pero dahil pinatino ang palakad, umabot na sa 131.86 billion pesos ang dividendo. Sa loob ng 5 taon, mula nang tayo po ay maupo. Hindi nga po malabong bago tayo bumaba sa pwesto ay madodoble na natin ang dividendo ng ating pinalitan na mas mahaba ang panahon para mag-ipon. Ganitong paninindigan din ang pinamalas natin sa BIR na siyang pinakamalaking revenue generating agency ng pamahalaan. Dumating tayong pinakamataas na sa kasaysayan ang 778.6 billion pesos na koleksyon noong taon 2008. Tinambakan natin ito. Noong 2012, 1.06 trillion pesos ang nakolekta ng BIR. Ang unang pagkakataon sa kasaysayan, tumawid ng 1 trilyong piso ang ating koleksyon. Nitong nakaraang taon, umakyat na ito sa 1.3 trillion pesos at aabot pa sa 1.5 trillion pesos ang malilikom ngayong 2015. 5 taon lang ang kinailangan para mapantayan, mahigitan at halos madoble ang pinakamalaking nakolekta ng ating sinundan. Nagawa ito nang tumutupad sa pangakong di magpapataw ng bagong buwis maliban sa sin tax reform. Paano narating to? Paano narating ito? Simple lang po. Ako po'y naniniwala mabait si Commissioner Kim Henares. Pero yung kanyang mga kinasuhan ay iba yata opinion. Si Commissioner Kim Henares walang tax evader na sinanto. Ngayon po, 380 kaso na ang naisampa laban sa mga nagtangkang umiwas sa buwis. Ginawa rin niyang episyente ang sistema ng pagbabayad ng buwis at sinigurong malinaw sa lahat ang kanilang tungkulin makiambag sa pagangat ng bansa. Sa pambansang budget, sa ilalim ng pinalitan natin, laging reenacted ang bahagi o kabuuan nito. Noong taong 2007 halimbawa, halos Abril na nang naaprubahan ang General Appropriations Act. Masama na po na ang mga proyektong natapos na ay pinundohang muli. Ang mas malala, pati ang maintenance and other operating expenses kabilang na ang pasahod ay kasama sa reenacted budget na ito na tapos nang nabayaran. Ibig sabihin, ang nakasahod na ng unang 3 buwan ng 2007, pinaglaanan pa ulit ng pondo. Saan kaya napadpad ang mga sobrang ipinagkaloob at hiniling? Ang napatunayan natin, kung makatwiran ang mungkahi na ekutibo sa budget, maayos ang magiging dialogo sa mga miyembro ng Kongreso. Agarang maipapasa ang GAA, mas mapapabilis ang pagdating ng serbisyo sa ating mga kababayan at mas maagang maiibsan ang kanilang paghihirap. Naging malinaw ang mensahe, seryoso tayo sa pagbabago, patas ang laban dito. Ang resulta, kumpiyansa sa ating ekonomiya. Nang nagsimula pa lang tayo, hindi ko inasahang manumbalik agad ang tiwala ng mundo sa Pilipinas. Ang inisip ko lang po noon, itigil ang kalokohang umiiral sa sistema para mahinto ang paglubog ng sitwasyon ng ating kababayang naghihikahos sa kahirapan. Sumagi man lang ba sa isip ninyo na magtutuloy-tuloy ang pagangat natin sa Global Competitiveness Rankings at magiging tanyag tayo dahil sa bilis ng paglago ng ating ekonomiya?
Ngayon, ang Pilipinas laban sa gandang Asia's Rising Tiger, Asia's Rising Star at Asia's Bright Spot. Ngayon nga po sa kauna-unahang pagkakataon, investment grade na tayo ayon sa mga pinakatanyag na credit ratings agencies. Malinaw ang sinasabi nito sa mga negosyante, sulit mamuhunan sa Pilipinas. Nabawasan na ang peligro sa pagnenegosyo dito. Ngayon, mas mababa ang interes at mas mahaba ang panahon ng pagbabayad ng utang na nakakaengganyo sa mga negosyanteng tumaya sa Pilipinas. Sa pagtatayo at pagpapalawak ng negosyo, sisigla ang kalakalan, lalakas ang kompetisyon at dadami ang oportunidad. Lahat ito, direktang resulta ng pagsulong ng reforma sa daang matuwid. Tingnan po natin. Noong taong 2010, nasa $1.07 billion lang ang net foreign direct investments na pumasok sa ating bansa. Noong 2014, pumalo na ng $6.2 billion ang net foreign direct investments. Ito po ang pinakamataas na naitala sa ating buong kasaysayan. Pati sa domestic investments, napakasigla ng mga numero. Ngayon, ang Pilipino tumataya sa kapwa Pilipino. Ikumpara natin, mula nang una itong itala noong taong 2003 hanggang sa pag-upo natin noong 2010, 1.24 trillion pesos lang ang approved na domestic investments. Mula naman third quarter ng 2010 hanggang 2014, ang ipinasok na puhunan ng ating mga kababayan sa merkado, 2.09 trillion pesos na po. Sa manufacturing naman po, aaminin ko, noong unang nanungkulan tayo, isa sa mga pinakamalaking palaisipan ang pagbabalik ng sigla sa sektor na ito. Humarap sa maraming hamon ng mga industriya, kuryente pa lang, napakamahal na nga, di patiyak. Di rin po biro ang pagtatayo ng pasilidad dahil malaking puhunan ang kailangan para sa mga makina at pagsasanay ng mga tao. Kaya po, ultimo low-tech na electric fan noon, kailangan na nating angkatin. Dahil sa reformang nagpanumbalik ng kumpiyansa sa ating bansa, lumago ang manufacturing sector. Ang 3% annual average growth ng sektor mula 2001 hanggang 2009, naiangat natin sa 8% mula 2010 hanggang 2014. Malinaw po, kaya nang makipagsabayan ng Pilipino. Dati ang tanging bentahin natin ay ang mababang pasahod sa ating mga manggagawa. Ngayon, dinadala na rin dito ang mga pabrika ng high-tech na kagamitan. Mula sa mga bahagi ng eroplano, mga electrical tricycles, mga printer at iba pang digital media products, hanggang sa high-quality medical devices gaya ng aortic catheter at gamit para sa in vitro diagnostics at hemodialysis treatment. Pakinggan po natin kung gaano kalinaw ang pagbabago. Napakahalaga